Sa taas kami ng bundok kumain ng tanghalian at nagluto nga lang ako dyan ng sinigang na tilapia kasama ang mga katutubong mangyan at bukod nga dyan, naghukay din pala kami ng ube. Panglimang araw na din pala ngayon na nagpapatabas kami sa mga katutubong mangyan kasi grabe na din talaga ang sukal at nagsisimula na nga rin kami sa paglinis para sa buwan ng Mayo ay magtatanim na ulit kami. Mga bandang alas 8 ng umaga nung umakyat ako dito sa taas, pagkarating ko nga dito sa kubo, nagsalang muna ako sa takure ng tubig at nagwalis-walis nga rin ako saglit dito sa may ilalim ng puno ng mangga. At nung mga bandang 9:30 naman na dyan ng umaga ay tinawag ko na yung mga nagtatabas at hinanda ko na rin kaagad yung kanilang mga pangmerienda. At pagkatapos nga niya, naglakad-lakad muna ako dito sa may sagingan at naghahanap nga ako dyan ng puso ng saging at eto nga ang naisip ko na ilagay mamaya sa sinigang na tilapia. Basta kapag usapang sinigang, lalong-lalo na sa mga isda, ang paborito talaga naming ilagay palagi ay ang puso ng saging. Gustong-gusto kasi talaga namin ang sinigang na isda na merong kasama na puso ng saging at saka maganda yung kulay ng sabaw niya, maputi. Marami kaming kakain ngayon ng tanghalian kaya hindi kasya sa amin ang isang piraso lang na puso ng saging kaya nagsungkit ako dyan ng 3. Pagkabalik ko sa kubo, isa-isa ko na siya dyan na binuksan at kinuha ko na nga dyan yung pinakang gitna niya. Para madali at hindi makalat, ganito yung ginagawa namin kapag kinukuha namin yung pinakang puso. Ginagayatan namin siya sa pinakang taas at pagkatapos ay sa pinakang gitna. At pagkatapos nun, ibubuka mo na lang siya at kukuhanin yung pinakang gitna. Ganun lang kadali. Hindi mo na kailangang isa-isahin pa yung kanyang balat para makuha mo yung pinakang gitna. Matagal kasi yun at saka makalat. Maya-maya nga lang din konti ay nagsalang na nga rin ako dyan ng kawalit. Pagkatapos nga niyan ay naggayat na nga rin ako ng mga ricado ko na sibuyas at saka luya. Kaninang umaga nga nung pumunta kami ng kapatid ko sa palengke, hindi ko alam kung anong lulutuin ko na ulam namin para ngayong tanghalian. Pero bandang huli, eto nga't napunta kami sa sinigang na tilapia. Sa bahay pa lang kanina ay hinugasan ko na mga tilapia na to. Pero hinugasan ko pa ulit ng isang beses ngayon dito bago ko isalang dito sa kawali. Kamyas din pala ang ilalagay ko dito na pang-asim. Sampalok sana kaya lang napakarami pa rin kasing bunga hanggang ngayon ng kamyas na nakatanim sa bahay kaya eto na lang ang ilalagay ko. At nung medyo kumukulo na nga siya, ay saka ko lang nilagay dito yung mga puso ng saging. At mamaya ay lalakasan ko ang apoy nito para hindi mabantilawan yung mga puso ng saging. Gusto ko pa nga talaga sana dyan ay idagdagan pa yung sabaw kaya lang pag maglalagay naman ako ng tubig siguradong aapaw na kapag kakumulo. Nung medyo malambot na yung puso ng saging, saka ko lang nilagay dyan yung mga kamis at pagkatapos itinakpan ko lang ulit at hinayaan ko na kumulo pa siya ng mga 5 minuto. Naglagay din pala ako dyan kanina ng kaunting sinigang mix kasi nga yung kamyas na kinuha namin ay kakaunti baka hindi tumalab yung kanyang asim. Pinakahuli kong nilagay dyan ay yung siling panigang at pagkatapos pinakuluan ko pa nga ulit siya dyan ng saglit at maya-maya nga lang din konti ay hinango na namin. Saktong alas 12 dyan nung natapos ako sa pagluto ng ulam at hinanda ko na rin kaagad yung mga pagkain nila at tinawag na namin sila na tumigil na sa pagtatabas at nakahanda na yung pagkain nila para ngayong tanghalian. 2 beses din pala kami ngayon na nagsalang ng sinaing kasi nga ay maliit yung kaldero. Kaya yung unang sinaing ay para sa kanila at yung pangalawa naman ay para sa amin. Sabay-sabay na nga rin kaming kumain dyan lahat kasi mas masarap kumain kapag marami. At pagkatapos nga namin kumain dyan ng tanghalian, fast forward nga tayo. Mga bandang alas 3 naman to ng hapon ang inaya ko dyan ni mama na maghukay nga daw kami ng ube. Sa totoo lang, hindi talaga namin alam kung saan banda kami maghuhukay ng ube. Kasi yung mga ube na tinanim noong nakaraang taon ay hindi na namin alam kung saan banda ba dito. Sabi ni mama, madami daw siyang ube na tinanim sa area na to. Pero ang nahukay lang namin ay dadalawang puno. Natuyot na kasi yung pinakang puno niya dahil tag-araw kaya mahirap nang hanapin. Pero marami kaming nakuha dyan ng mga bunga. Napagod na nga lang si mama dyan kakahanap at kakabungkal ng lupa. At nung bandang huli nga, itinamad na kami kasi wala kaming makita. Kaya umuwi na lang kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!